Hi guys, welcome to the vlog. Once again, advice for today's is don't be trigger. So kung isa kang taong laging natitrigger sa isang bagay o pangyayari o kaganapan, so iwasan po natin yan. Kasi yung mga bagay na hindi mo dapat gawin ay yan nagdudulot ng kasalanan sa'yo. Bakit po? Kasi po yung pagdadala ng trigger, yung halimbawa, bawal na sa'yo, may sakit ka, bawal na sa'yo kumain ng mga pinagbabawal, gustong gusto mong natitrigger. Parang, pag niyayaya ka ng mga kaibigan mo, parang, kain tayo doon, alam mo na may sakit ka, kakain ka pa rin, di ba? Alam mo na pinagbabawal sa'yo na aminan mo ng soft drinks. Sasabihin mo, hindi ka naiinom ng Coke, Royal na lang, soft drinks din yun, di ba? O, di ba? Yung mga tao talaga, di ba? Kapag yung mga alam mo ng bawal ay hindi natin naiiwasan kasi nga yun yung mga bawal, yun daw yung masarap. Hindi natin alam, doon na tayo natitrigger na para gumawa ng kasalanan. Pero kung nagdadasal ka at iniisip, sinasa puso mo yung mga magagandang gawa na pinapagawa sa'yo ng Diyos para maiwasan natin yung mga ganyang bagay at huwag ka matrigger sa mga bagay na alam mo ng masama at naiiwasan natin to sa kapwa natin, sa sarili natin, para makasala tayo sa ating Diyos amang buhay, ay iwasan po natin to. Ang sandata lang natin yan para maiwasan natin yung mga ganyang bagay ay magdasal. Magdasal sa araw-araw. Magdasal ka kapag alam mong natutukso ka na para maiwasan natin at malayuan natin yung mga tao na alam natin na hindi magbibigay ng di maganda sa ating buhay, makakasira lang sa atin. Diba? Kunyari, tinutukso ko ng mga kaibigan mo, punta kayo doon sa, alam nyo na, sa mga may ilaw na bar. O di, iwas-iwasan, magdasal, hindi pre, may gagawin pa ako, ganyan. Hindi naman sa hindi ka, nakikisama. Iwas lang po tayo, alam nyo, pag pamilyado na tayong tao, iwas na tayo, lalo na pag may mga karelasyon na kayo, jowa, di ba? Dapat yung mga ganyang bagay, iniiwasan niya para hindi makasira ng mga inyong relasyon. Kunyari, mga sorry po kasi may sipon po ako eh. Kunyari, yung mga kaibigan nyo, niyaya kayo pumunta sa ganun para makipag-chismisan lang. Ay, wag na. Marami ka pang gagawin ka mo. Iwasan nyo yan. Kumbaga, parang bigyan nyo na lang sila ng advice na wag na tayo mong ganyan kasi makakasira lang tayo ng kapwa-tao natin. Maninira tayo, manunubak tayo. Para saan? Para siraan yung kapwa nyo at magkaroon kayo ng kasalanan. Hindi maganda yun, di ba? Kaya ikaw, magdasal ka sa araw-araw para maiwasan mo yung mga ganyan tukso o pagdinirigir sa inyo ng inyong kapwa-tao. Tukso lang yun ng demonyo para gumawa kayo ng mga maling gawa. Sige, pumunta ka doon. Sige, gawin mo yan. Alam mo na nga bawal, di ba? Isipin mo rin, di ba? Nasa taas ang isip, hindi nasa puso. Kaya nilagay ng Diyos ang ating utak sa taas para makapag-isip tayo ng maayos at malinaw at magampanan natin yung mga maayos na tamang gawa dito sa mundong ibabaw para hindi tayo gumawa ng mga maling gawa na alam natin na makakasira sa ating pagkatao at sa ating kaluluwa at saka sa makakasira sa mata ng ating Diyos amang nasa langit na buhay. Siya lang ating sambahin at purihin at manalig manampalataya sa Kanya ng buong puso't kaluluwa. Kaya hanggang dito na lang ang advice. Ingat po tayong lahat and God bless.